Magandang araw sa lahat. Kumusta kayo? Sana okay lang kayo, 'no? And I hope, medyo audible ako. So, yeah. So, I'm sorry, this is another recorded lesson kasi po, I'm very busy right now. And I hope, no, maintindihan niyo lang yung sitwasyon ko ngayon. So, ayan. Hello, everyone. Good day. How are you? I hope you're all doing well. And I hope you're ready, no, sa pag-listen ng ating lesson ngayon. So, this is our third topic for the Open High, no, sa Filipino. And before that, let me share to you or show you some of the pictures ngayon. Okay, so yan. So, what is this? Do you know what this, ano ito? Siyempre 'no, familiar naman tayong lahat nito. Pero ano ba yung tunog na or kapag nakita niyo itong picture na ito ng aso, ano ba yung maisip niyo na tunog? Okay, possible na aw-aw 'no or yung tahol nila or yung 'pag mag-awu sila 'no, 'pag every night or kapag meron silang kalaban, 'di ba? Okay, paano naman ito? Ano ito? Okay, saan natin 'to kadalasan makikita? Okay, siyempre 'no, kadalasan makikita natin 'to sa simbahan, 'di ba? Eh, kapag meron tayong makita ng ganitong larawan, ano yung tunog na maririnig natin? Okay, sayang 'no, hindi 'to siya face to face. Pero yun 'no, itong, kadalasang tunog ng kampana ay ding dong, 'di ba? Okay, how about this one? Ay, sorry, ano yun? Ito, 'pag meron kang makitang taong ganito yung itsura or ganito yung expression ng kanyang mukha, ano yung tunog na maaari nating marinig? Okay, siya ay tumatawa, "Ha, ha, ha, ha," 'no, depende kung ano yung pagtawa niya. Pero 'pag ito naman, parang meron siyang hinanakit 'no, or siya ay nasasaktan. So, kapag ikaw, iiyak ka or nasaktan ka, ano ba yung kadalasang reaksyon mo? Ano ba yung tunog na inilalabas mo? 'Di ba minsan, "Aray!" or 'pag mag-iyak ka, "Hu, hu, hu, hu," 'di ba? So, ayan 'no. So, kung napansin ninyo, bakit ito yung mga naipakita ko na larawan? Kasi ang tatalakayin natin ngayong umaga ay mga teorya ng pinagmulan ng wika. So, teorya 'no, meron daw tayong mga, theory or study daw na kung saan bakit meron tayong wika ngayon. So, since na-discuss naman natin ano ang ibig sabihin ng wika, ano yung wikang pabansa, wikang panturo natin, at saka wikang opisyal, no? At na-discuss din natin yung mga different variety ng wika. Ngayon, tatalakayin naman natin ano yung mga teorya ng pinagmulan ng wika. So, bago yan, no, ipapakita ko muna yung learning objectives natin. So, pagkatapos ng talakayan ng mga mag-aaral ay inaasahang matukoy at maipaliwanag ang iba't ibang teorya ng pinagmulan ng wika, makapagbigay ng sariling halimbawa para sa bawat teorya, at pangatlo naman ay makapagsuri kung alin sa mga teorya ang pinakapaniniwalaan nila at bakit. Okay, now ano ba itong teorya? So, ang teorya daw, ito daw yung siyentipikong pag-aaral ng iba't ibang paniniwala ng mga bagay-bagay na may batayan subalit hindi pa lubusang napapatunayan. So, ayan, no? Kumbaga, parang haka-haka pa natin or mga assumptions natin. Okay? Na tungkol sa ideya na meron tayo. Okay? So, dito, sa wika, meron daw tayong iba't ibang bagay o batayan, no? Na kung saan meron tayong ideya kung saan ba nagsimula ang wika. Pero, hindi pa siya lubusang napapatunayan. Okay? So, kumbaga, para lang yan siyang teorya mo na merong gusto yung taong nagugustuhan mo sa iyo. Okay? Yun yung nasa isip mo, na yun na yung nasa puso mo, na hala, baka meron siyang gusto din sa akin. Pero, hindi pa natin lubusang napapatunayan. So, teorya lang siya, no? Haka-haka lang. Parang ganun lang yung ibig sabihin nitong teorya na ito. Okay? So, sa math, meron din gano'n, no? Meron tayong mga different theories. And even sa pagbuo ng kalawakan or ng mundong ito, meron daw teorya, yung Big Bang Theory. Okay? Ito daw is scientificong pag-aaral, pero hindi pa siya lubusang napapatunayan. Okay? Marami ding teorya ang umuusbong paano ba nabuo or paano ba nagawa
ginawa itong mundong kinakatatayuan natin. Okay, ganun din sa wika, no? Na meron tayong mga iba't ibang teorya. Una diyan ay teoryang Bow-wow. So ito daw ay teorya na kung saan ginagaya nila ang tunog ng nilikha ng mga hayop, gaya ng tahol ng aso, tilaok ng manok, at huni ng ibon. So ginagaya daw natin ng mga tao no, ang tunog ng kalikasan or ng nasa paligid natin. So ayon sa teoryang ito, maaaring ang wika raw ng tao ay mula sa panggagaya sa mga tunog ng kalikasan tulad no ng sa paligid natin ng ihip ng hangin, patak ng ulan, or yung mga tunog na binibigay or narinig natin sa mga hayop. Tulad nung tahol ng aso, kanina, that's why, no? Meron akong pinakita na picture ng aso. Na kapag manok naman, ano ba yung tunog ng manok? O ng ibon? So, yan, no? Yan ang ibig sabihin ng bow-wow. So, bow-wow. So, pag marinig natin yan siya, kadalasan galing yan siya sa tunog ng kalikasan. Okay? Or sa paligid natin. Okay? Now, pangalawa is meron tayo ditong teoryang ding-dong. So, according dito, lahat ng bagay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa bawat isa at ang tunog niyon ang siyang ginagad ng mga sinaunang tao na kalaunan nagpabago-bago at nilalapatan ng iba't ibang kahulugan. So, kumbaga, itong si teoryang ding-dong natin ay tunog ito na nalilikha ng mga bagay-bagay sa paligid. Okay? And hindi po siya, para lang siyang katulad ng sa teoryang Bow-wow, no, na nagkaroon na tayo ng wika. Pero ito naman ay um, galing siya sa mga limitado sa mga kalikasan lamang, kundi maging sa mga bagay na likha natin. So, hindi lang daw siya galing sa mga paligid natin o tunog na nasa paligid natin. Pero ito din naman daw ay tunog na kung saan maririnig natin sa mga bagay na nilikha ng tao. Okay? Yung mga bagay na ginawa ng tao tulad ng tren. So, syempre, hindi naman yan siya naturally na makita natin, no? Hindi po yan siya produkto ng nature. Okay? Hindi lang siya basta-basta umusbong lang dyan, pero ginawa siya ng tao. So, kung ano yung narinig natin na tunog doon sa bagay na iyon, tulad nito, nasa halimbawa natin, chug-chug. So, yan ang ibig sabihin ng teoryang ding-dong natin, no? Galing siya sa kapaligiran natin, pero galing siya sa bagay na nilikha ng tao. Another example is yung tik-tak ng orasan. Basta bagay na gawa ng tao, tapos meron tayong kuha na tunog, yan ay ibig sabihin ng teoryang ding-dong. Okay ba? So, kapag meron tayong, let's say, electric fan. So, ano bang tunog ng electric fan? Or yung Jisoo fan natin, no? Yung handheld fan natin na gina-charge lang. 'Di ba? Medyo matinis yung tunog nun. So, since galing yan siya sa nilikha ng tao, tapos meron siyang tunog, yan ay halimbawa ng isang teoryang ding-dong. Okay? Sige. Sunod naman ay teoryang pupu. Okay, teoryang pupu, nakakalikha or nakalilikha ng tunog sanhi ng bugso ng damdamin. So, ito lang yung tatandaan natin, no? Basta pupu, bugso ng damdamin. Okay? Um, ito ay unang natutong nating or according sa teoryang ito, unang natutong magsalita ang mga tao nang hindi sinasadya ay napabulalas niya or sila bunga ng mga masisidhing damdamin o bugso ng damdamin tulad ng sakit or pagdaing na dala ng takot, lungkot, galit, saya at paglalaan ng lakas. So basta about sa feelings natin, bugso ng damdamin. For example, natamaan ka, no? Let's say, nahulugan ng bato yung paa mo. So, ano ba yung kadalasang ma-feel natin, di ba? Tayo ay nasasaktan. And ano yung reaction natin? Or ano yung maibulalas natin? Di ba? Aray! Okay? So, yan, no? Bugso ng damdamin. So, kapag malungkot ka naman, or, ayun, padulong na paghilak, di ba, anak man ka, di ba? So, ano ang ibig sabihin sa pupu? Tunog na sanhi ng bugso ng damdamin. So, kapag masaya ka naman, sa sobrang saya mo, ikaw ay tumatawa. Ha, 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 ha. Ganon, no? Teoryang pupu yan siya. Okay, sunod is ang teoryang tararabum di ay.
So tararabum di ay, ang wika ng tao ay nag-ugat sa mga tunog ng kanilang nilikha sa mga ritual ng kalaunan nagpabago-bago at nilapatan ng iba't ibang kahulugan. So ito lang tatandaan natin, no? Sa tararabum di ay, ito yung tunog na nilikha sa mga ritual or nilikha ng ating mga ninuno sa mga ritual. So, pagka, for example, yung pagsayaw, pagsigaw, at incantation, o mga bulong na ginagawa tuwing makikidigma, pagtatanim, at iba pa. So, kapag meron tayong napanood ng mga movies, for example, yung mga may tribo dyan, no? Tapos, let's say, tribe, indigenous sila, indigenous people sila, tapos, nagsasayaw sila sa palibot, no, ng apoy, tapos meron silang mga binabanggit, di ba, na ritual, o meron silang sinasabi, yan po ang Tararabum Diay. Teoryang Tararabum Diay. Ito lang, nilikha sa mga ritual. Okay, tulad ng pagsaya, pagsigaw, at incantation. Okay, naintindihan ba? So, I hope no, nakakasunod ang lahat. Okay, sunod naman dito ay teoryang singsong. Iminungkahi ng linguistang si Jesperson na ang wika ay nagmula sa paglalaro, pagtawa, pagbulong sa sarili, paniligaw, at iba pang bulalas emosyonal. Okay, bulalas emosyonal. So, excuse me. So, dito no, iminungkahi niya na taliwas sa iba pang teorya, ang mga unang salita ay sadyang mahahaba at musikal at hindi maikling bulalas na paniniwalaan ng maraming tao. So, para lang siyang, para lang siyang sa pupu, no? Na bugso ng damdamin. Pero ito siya ay bulalas emosyonal. So, for example, pagla nagmula sa paglalaro, pagtawa, pagbulong sa sarili, panliligaw, or kapag ikaw ay in love, no, or naka-feeling ka na, "Hala, gwapuha uy." Or 'pag makita nimo imong crush na mag-agi, magnaka 'di ba? Hay, 'di ba gano'n? Meron tayong times na makagano'n tayo. Or kapag kinilig tayo, 'di ba? Gano'n, parang merong tinis ng damdamin or merong matinis na tunog yung maibulalas natin dahil sa ating emosyon. Okay? So, kanina bugso ng damdamin, lungkot, galit, saya, ayan, no? Or takot. Ito naman ay bulalas emosyonal. Okay? Medyo similar lang sila, pero yun lang, no? Ito siya ay mahahaba at musikal din. Ito yung pagkakaiba ng sing-song. Okay? Sige. Next, Story ng Babel. So, according no, kung if you are a Catholic or if you're a Christian, or mahilig ka lang magbasa and meron kang mga different ideas or meron kang nakalap, no? According dito sa teorya na ito, ah, yung ating wika daw ay dati, no, iisa lang yan. Pero nagkaroon ng panahon, ayan, napag-isipan ng mga tao na magtayo ng isang tore upang hindi na magkawatak-watak at nang mahigitan ang Panginoon. So, very prideful ang mga tao noon na sa tingin nila mas mataas na sila kaysa sa Panginoon or mas powerful na sila at hindi na sila nakakinig, no, sa kung ano man sabihin ng Panginoon and gusto nilang higitan, no, yung Panginoon, kaya sila gumawa ng tore. And yun ay sa lugar ng Babel. Nang malaman ito ng Panginoon, bumaba siya at sinira ang tore. At dahil doon, no, nawasak ang tore, nagkawatak-watak na ang mga tao, dahil iba-iba na ang wikang kanilang binwikas, kaya nagkanya-kanya na sila at kumalat sa mundo. So una, before nila ginawa itong tore na ito, iisa lamang yung wika nila. Okay, isang wika. Nagkakaintindihan silang lahat. Pero, against man yun siya, no? Sa kung ano man yung sugo ng Panginoon and gusto nilang mahigitan ng Panginoon, kaya sinira yun siya ng Panginoon. At dahil doon, no, nagkaroon na ng iba-iba na wika at hindi na sila nagkakaintindihan. Kung sino yung kaparehas niya ng wika, doon siya lalapit. And that's why meron tayong mga different language ngayon. And ito ay makikita sa
Bible verse na Genesis. Ano yan? Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Okay, if you want more further details about this one, you may just read the Genesis chapter 11 verse 1 to 9, no? So, ayan. Okay? Sige, balik muna tayo. Bawaw ay galing sa nilikha ng mga hayop at ng kalikasan. Okay? Tulad ng tahol ng aso, ihip ng hangin, okay? Dingdong naman, para din siyang nasa kapaligiran natin, pero ito ay galing sa mga bagay na gawa ng tao. Tulad ng tren, ayan, yung tsyug-tsyug ng tren, tiktak ng orasan. Pupo naman ay galing sa bugso ng damdamin. Tulad ng takot na, yun, no? Shock ka. And Torarabumdi ay galing sa ritual, no? Ng likha ng mga ninuno natin. Tulad ng pagsayaw, pagsigaw, at yung mga incantation. Sing-song, parang siyang pupo, pero ito ay bulalas emosyonal at mas mahaba at musikal siya. Okay? Yan yung tatandaan natin. Babel naman ay galing sa Genesis 11, chapter 1 to 9, ay verses 1 to 9, na kung saan merong tore na binuon ang tao upang higitan ng Panginoon, pero dahil nakita yun siya ng Panginoon, nalaman yun siya, at it represents pagiging prideful ng mga tao, at gusto nila malamangan ng Panginoon, ayan, sinira, at nagkaroon ng pag-iiba na ng wika ang tao. Okay? Sige, dito naman tayo sa Yuhehu. Paniniwalaan ng linguistang si A.S. Diamond noong 2003 na ang tao ay natutong magsalita, bunga di umano ng kanyang pwersang pisikal. Okay, pwersang pisikal. So, ano ang ibig sabihin nito? Kapag ikaw ay for example, kakargahin mo ang isang box na napakabigat. So, syempre, meron kang maibulalas doon na tunog. So, for example, ganun. Pag pag alsa nimo sa bugat kay nga bagay nga makakuan ka, 'di ba, gano'n, no? Or ano pa ba yung matunog na kadalasan na merong puwersang pisikal? Pagtulak ng, let's say, wall or ng sasakyan, 'no? Kasi hindi na umaandar or kailangan ng support. So, meron kang puwersang pisikal doon. And siyempre meron 'yan siyang sound, 'no, na mailabas or meron kang maibulalas na tunog. 'Yan ang ibig sabihin ng teoryang Yuheho. Galing sa puwersang pisikal. Okay? Sige, sunod naman is teoryang Tata. Okay, Tata, galing ito siya sa ah, wikang Pranses na kung saan ang kahulugan ay paalam o goodbye. Kasi according sa theory na ito, ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at kalaunay nagsalita. Okay? So, siguro, no, way back yung cavemen, yung panahon ng mga Ice Age pa siguro, if you have saw the movie na Ice Age, or mga cavemen pa, no? And kapag napanood nyo din yung, ano palabas yun The Croods. Yung mga tao doon, di ba, medyo hindi pa katulad ng physical natin ngayon or yung proportion ng body natin ngayon. Siguro dati, no, more on, ano pa tayo, humpas ng kamay or more on symbol lang or sign lang gamit ang kamay natin. And kalaunan, no, nag-adapt tayo, according dito, ay naging salita na siya. That's why tata, ito. Okay? Yan ang tawag. Yan yung according sa teoryang tata. Galing pa siya sa kumpas ng kamay ng tao na kalaunay naging salita. Okay, ito lang yung tatandaan natin. Kumpas o kamay, galaw ng tao, kamay ng tao. Kalaunay naging salita. Yan siya. Okay? Sige. Next. Ito naman yung mga karagdagan lang, no, na teorya. Meron tayong teoryang mama. Nagmula ang wika sa mga pinakamadadaling pantig ng pinakamahalagang bagay.
So, siguro, pantig na pinakamahalagang bagay. So, ano ba ibig sabihin nito? So, ayan, no? Teoryang mama. Nagmula sa wika sa pinakamadaling pantig na pinakamahalagang bagay. Mahahalagang bagay. Pinakamadaling pantig. Pantig. When we say pantig, syllable. Okay? For example, um, ano ba? Mahalaga. So, pantig doon is mahalaga. So, pinakamadaling pantig lang daw. So for example, yung doon, no, sa mahalaga na yun. Okay, this is just an additional na theory. Okay? Sige. So, pansinin nga naman ang mga bata. Sa unay, hindi niya masasabi ang salitang mother, ngunit dahil ang unang pantig na nasasabing salita ang pinakamahalaga di umano, una niyang nasasabi ang mama bilang panumba sa salitang mother or ma. Ano, di ba? Ngayon yung mga bata, pa. Pinakamadali lang. Okay, next is teoryang Hey You. Iniminungkahi ng linguistang si Reves na bunga ng interpersonal na kontak ng tao sa kanyang kapwa-tao ang wika. Okay? So, ibig sabihin nito, ito daw yung tunog na nagpapakilala ng pagkakainlanlan at pagkakabilang. Hey, you. So, interpersonal na contact. Interpersonal, ibig sabihin, ikaw at sa iyong kapwa. Ano ba yung language na ano ba yung salitang sabi nyo or sinasalita nyo kapag makita nyo yung kapwa-tao ninyo. Okay? So, ayan, nagmula ang wika sa matunog na nagbabadya ng pagkakilanlan like ako at pagkakabilang tayo. Napapabulalas din tayo bilang pagbabadya ng takot, galit o sakit. Tinatawag din itong teoryang kontak. Kay teoryang kuko naman ay ang wika ay nagmula sa mga tunog na nilikha ng mga sanggol. Ang mga tunog daw na ito ang ginaya ng mga matatanda bilang pagpapangalan sa mga bagay-bagay sa paligid, taliwas sa paniniwala ng maraming ng marami na mga bata ang nanggagaya ng tunog ng mga matatanda. So, pagpapansin niyo, no, yung mga bata is meron silang mga binulalas o meron silang mga sinasabi na mga words, di ba? Pero hindi natin na intindihan. So, sabi dito daw galing yung pagpapangalan sa mga bagay-bagay sa paligid. Okay? Basta kuko, ito ay likha ng mga sanggol or matunog na likha ng sanggol. Next is we have the teoryang Babalaki. Ang wika raw ay nagmula sa mga walang kahulugang bulalas ng tao. So, parang lang siyang teoryang kuko, no? Pero ito ay galing sa mga sanggol. Itong Babalaki naman ay galing sa mga grown-ups na. Okay? Ito ay mga walang kahulugang bulalas ng tao. Sa pagbubulalas ng tao, sinwerte lamang daw siya nang ang mga hindi sinasadya at walang kabuluhang tunog na kanyang nalikha ay naiugnay sa mga bagay-bagay sa paligid na kalaunan ay naging pangalan ng mga iyon. Okay, so parang ito na yung last, sige, next, second to the last. Ayon kay Bury, 2003, maaaring ang pinanggalingan ng wika ay tulad ng pinanggalingan ng mga mahikal o relihiyosong aspeto ng pamumuhay ng ating mga ninuno. So kanina, no, meron tayong teoryang tararabumbiay. Yun ay galing sa mga ritual. Okay? Ito naman ay wika na tulad ng pinanggalingan ng mga mahikal o relihiyosong aspekto ng pamumuhay ng ating mga ninuno. Maaari raw kasing nooy tinatawag ng mga unang tao ang mga hayop sa pamamagitan ng mga mahikal na tunog na kalaunan ay naging pangalan ng bawat hayop. Okay? So, parang lang siyang sarabum di ay, pero yun ay galing sa mga ritual like pagsayaw, yung mga incantation. Okay, ito namang hocus pocus ay galing sa mga mahikal o relihiyosong aspeto ng pamumuhay ng ating mga ninuno. Okay, last is si Yorika. Sadyang inimbento o nilikha ang wika ayon sa tirang ito ayon kay Bury 2003. So, nilikha talaga siya, no? Sinadya talaga na gawin ito ng tao. Maari daw na ang ating mga ninuno ay may ideya ng pagtatakda ng mga arbitraryong tunog upang ipakahulugan sa mga tiyak na bagay. Nang ang mga ideyang iyon ay nalikha, mabilis na iyong kumalat sa iba pang tao at naging kalakaran sa
pagpapangalan ng mga bagay-bagay. So, Eureka. So, parang ito yung ano din, no, um, expression, share ko lang, kung saan merong isang scientist daw dati, parang king ata yun siya, I don't properly recall, pero ito yung scenario. Um, Siya ay naligo sa isang bathtub, okay, and then meron siyang sing-sing. So, yung sa bathtub na yun, syempre puno yun ng tubig and nalublob siya dito sa tubig na to, no? And meron siyang sing-sing. Then, yung sing-sing is nilaro-laro niya, tapos nahulog man. And napansin niya na, or na-observe niya na lumubog yung sing-sing na iyon. And, merong idea na lumabas sa kanyang isipan. That's why meron siyang sinabi na Eureka. So, ibig sabihin, another idea. Or, wow, meron naman akong idea. Ganito, no? So, parang ganito yun siya dito sa teoryang Eureka. Inimbento or nilikha ang wika ayon sa teoryang ito. Okay? So, yan siya. So, yun po yung ating mga teorya. So, balikan natin sa una-una. Meron tayong bawaw, galing sa mga hayop at kalikasan. Dingdong naman ay galing sa nilikha ng tao, yung mga gamit na nilikha ng tao. Pupu, bugso ng damdamin. Tarabumdiay ay sa ritual, like pagsayaw, pagsigaw, or incantation. Singsong naman ay bulalas emosyonal, pero ito ay mahaba at musikal. Okay? Babel ay this is a story, no, na galing sa Bible na makikita natin sa Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Yuheho naman is yung ah, ay bulalas mo kapag ikaw ay ginamitan mo ng pwersang pisikal. Okay? Tata is galing sa kumpas ng kamay daw ng tao hanggang kalaunay naging salita yun siya. Mama is pinakamadaling pantig or syllable like yung mga binubulalas ng mga baby. Okay? Ma, mpa, ganun. Hey you, pakikipagkapwa-tao or interpersonal na contact mo sa yung tao, sa ibang tao, pagkakilanlan, pagkabilang, or anything else. Kuko is galing sa mga tunog na nilikha ng mga sanggol. Babalaki, mga walang kahulugang bulalas ng tao. Hocus Pocus, parang siyang tararabumdiay, pero ito ay galing sa mga mahikal o relihiyosong aspeto ng pamumuhay ng ating mga ninuno. Eureka, inimbento o nilikha ang wika. Okay? Yun ang ating mga teorya na pinanggalingan ng mga wika. Now, ngayon is, I want you to do this one. This is a reflection writing. Magsulat ng mga ikling talata tungkol sa katanungang ito. Alin sa mga teorya ang pinakapaniwalaan ko at bakit? So, out of those theories, no, teoryang bawaw, teoryang pupu, yuhehu, tararabumdiay, teoryang tata, dingdong, mama, singsong, heyu, kuku, babalaki, yorika, hokus pokus. Out of those na mga teorya, saan kaya doon yung pinaniniwalaan ninyo na nanggaling ang ating wika at bakit? So, pakisulat na lang ito sa notebook ninyo, no? Together yung na-lesson natin. And, paki-picture and send to me or PM nyo sa akin yung sagot ninyo. And I will record this one. Okay? Sige. So, yun lang everyone. So, if you have any question, clarification, you may just, or you may message me sa messenger, or you may comment down below. Okay? So, yan ha. Please do this activity. Thank you for listening. Have a great day. Ingat kayo always. And see you when I see you. Bye, everyone.